Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang hindi umano makatarungang paniningil ng ilang ospital sa mga registered nurse. Need ko talaga nung kumita kahit papaano para may pambayad ako, may pamasaya ako araw-araw. So gagawin ko talaga siya para magkaroon na ng pera. Bigay sa amin yung pangalan ng nurse, yung saan siya nag-duty, at anong ospital ang nagsingil sa kanya para maimbestigahan namin. at ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagugutom sa bansa. Manghihingi sa'yo, wala kang maibigay. Kahit pakainin mo sila, maghanap sila, wala naman sila makikitang pagkain. Ganun po, manghihingi ka, tiisin mo na lang, hintayin mo lang mamayang tanghalian. As long as you're not able to solve unemployment, you're not able to solve hunger. Naging biktima raw ng pananamantala ang libo-libong registered nurse. Makatwiran nga ba ang volunteerism for a fee ng ilang ospital? Sila ang katuwang ng doktor sa pagliligtas ng buhay. Nagsisilbing bantay at handang umalalay sa anumang oras ng pangangailangan. Pero sa likod nito, sa kalagayan daw nila mismo, tila wala man lang umaagapay. Ito ang hinaing ni John. 2010 na makapasa siya sa nursing board exam, pero hindi ito naging sapat para tuluyang makapagtrabaho sa ospital. Ang kinalulungkot niya, kailangan pa niyang magbayad ng 1,000 kada buwan para makakuha ng training sa isang pampublikong ospital. Kaya lahat daw ng paraan ginagawa niya para makadagdag sa pangtustos niya rito. Gaya lamang ng pangungulekta at pagbebenta ng bote at dyaryo. Yung feeling na nade-degrade ka, syempre andun yun. Iniisip ko nga palagi kapag nagtutulak kami ng kariton kasama yung father ko. Paano kaya pag may nakakita sa akin ka-classmate ko, teacher ko, ganun. Need ko talaga nung kumita kahit papaano para may pambayad ako, may pamasaya ako araw-araw. So gagawin ko talaga siya para magkaroon na ng pera. Mula umaga hanggang gabi, tulak niya ang kariton sa pag-iipon ng mga mapapakinabangang basura ng kapitbahay. Pero pagsapit ng madaling araw, maliit na mesa naman ang kanyang itinutulak, hindi bote at dyaryo ang laman, kundi mga gamit sa panggagamot ng pasyente. So nagbibigay po ako ng free service ko sa hospital, free service, lahat free service. Tapos sinisingil pa ako nila ng bayad. At wala akong kahit allowance. Nurse din po kami, tao din kami. So kumakain din kami araw-araw. Umiinom din kami ng tubig kagaya nyo rin. Bakit hindi nyo maintindihan na meron din kaming mga pangangailangan na kailangan naming sagutin sa araw-araw? Hindi lamang si John na may ganitong pasanin. 2 taon nang pumapasok si Elena sa ospital nang walang sweldo at sa halip, nagbabayad pa ito ng 1,000 piso kada buwan. Kung susumahid, ang nabayaran na niya, umaabot na sa 24,000 piso. Sa araw na ito, nakatakda siyang magbayad ng kanyang training fee. Gaya ng ilang transaksyon, may resibo ang pagbabayad ng mga nurse ng kanilang training fee. Ayon sa samahang ang nurse, hindi makatarungan ng pulisiyang ito ng ilang ospital. Maling-mali na kami na ang nagsisilbi. Kami pa nagbabayad. Hindi ba nakakatipid ang ospital? Nakakatipid na sila, kumikita pa. Nangyari dyan, ang mga ospital na gumawa ng mga training programs for these nurses so that they will be able to gain hospital experience as a way by which
through the certification, they will be able to apply and land a job abroad. Walang batas na direktang nagsasabing bawal ang pulisiyang ito. Gayunman ayon sa Nursing Act, nararapat lamang daw na bigyan ng karampatang sahod at benepisyo ang sino mang registered nurse na nagseserbisyo sa isang ospital. Wala naman talagang law. Even si Secretary Baldo said that. So there is nothing illegal. But we're saying it's injustice. Bigay sa amin yung pangalan ng nurse, yung saan siya nag-duty, at anong ospital ang nagsingil sa kanya para maimbestigahan namin.